Masayang araw mga ka-PL. Iisang tabi na po natin ang issue tungkol kay General Torre. Tapos na yan mga kababayan at nalilihis na po tayo sa tunay na issue. Itong problema po sa maanumalyang flood control project. Balik na po tayo sa flood control project mga kababayan. Araw-arawin po natin. Huwag po nating tatantanan. Tinatapalan na naman nila eh. Ngayon ang media nakatutok pa rin po kay General Torre, mga kababayan, na para bagang merong isang taong nag-uutos sa kanila na huwag niyong tutukan yung flood control project. Dito kayo tumutok kay General Torre para malihis sa tunay na issue. Parang ganun lang mga kababayan. Pero tayo, hindi ho tayo papayag na malihis tayo sa isyong maanumalyang flood control project. Kaya ngayon, ang pag-uusapan po natin mga kababayan, syempre, flood control project po. Maanumalya ito eh. Matindi corruption dito mga kababayan eh. Etong tungkol po sa mayor ng Zamboanga del Sur, mga kababayan, walang iba kundi itong si Mayor Balong Molina at itong mga engineer na nagkasalubong ng landas, mga kababayan, na akmang tatakas di umano itong mga engineer. Nagkasabay po yata sila ng inspeksyon. Itong si Mayor, pinoproblema niya po itong flood control project po sa lugar nila. Nagsasagawa ho siya ng inspection, no? Para makita po kung ano ang problema, no? Para makita niya kung meron ba itong maanumalya o anomalyang nangyari dito sa kanyang lugar. Ngayon, siguro nag-inspection din itong mga engineer. Tatakas na sana itong mga engineer, siguro nakita nila yung problema, takas na tayo, baka maabutan tayo ni Mayor, naabutan, ayun, nagkasalubong po ng landas mga kababayan. O ito ho yung video, panoorin po natin muna, bago ko po i-translate kasi Bisaya po yung lingwahe. Pero basahin ko po muna itong caption mga kababayan. O ito po ang sabi, ang bibo eh. Ang saya ng ganap. Natakas pa yung mga mokong. Buti na lang, mabilis itong si Mayor. Si Mayor Balong Molina, hindi po masyadong matunog yung kanyang pangalan. Di tulad nila Mayor Isko, nila Vico Soto, no? Nila Mayor Magalong, na talagang kilala at tapat kung magserbisyo sa bayan nila. Pero itong si Mayor Balong Molina, talagang tapat ito magserbisyo, mga kababayan. Yun nga lang, hindi masyadong kilala yung pangalan, pero okay lang. Kaya ngayon, kilalanin po natin yung bagsik at galing sa pamumuno nitong mayor na ito. O ito, sabi, nagkasalubong ng landas. hindi sinasadyang pangyayari, no? Nagkasalubong yung landas nila. Kinumpirma, kinumpronta ni Kumalarang Zamboanga del Sur, Mayor Balong Molina, ang mga taga DPWH 2nd Engineering District ng Zamboanga del Sur nang sinubukang tumakas ng mga ito nang akmang magkasalubong ang dalawang grupo sa ginagawang inspection sa kontrobersyal na flood control project sa kanyang bayan, mga kababayan. Mga inhenyero po ng DPWH ng 2nd District, mga kababayan. Nagsagawa din nga sila ng inspeksyon. Baka nga naman, makakuha sila ng mga palusot. Inspeksyon tayo. Para kung sakasakaling magkaroon ng tanungan sa lugar natin, meron tayong mga palusot. Siguro parang ganun yung mga senaryo, mga kababayan. Hula ko lang naman yan. Hindi naman talaga ganun ang totoong senaryo. Atin-atin man lang yan. Kaso,
Patakas na ang mga mokong, dumating si Mayor at kinumpronta sila. At eto na nga, ang nangyari mga kababayan, panoorin na po natin ang video. Ay, manibat na lagi mo, dito lang. Dari mo mo, ba? Ito na yung green stick sumabat. Dari mo mo yung si Kapitan, pagkita ninyo na ako, nibat mo dayon. Nay? Dirita dapat. Agiton ta mo nga mag-ibot tag seat file karon. Na naman ang taga-media, niingon man mo nga kuan. Niingon man mo nga gi-repair na na. Hagiton ta mo karon, mag-ibot ako sa ka-seat file katon dito dapit. Kung walay bako ako, kung dili magamit na ng bako, ipaanhin ako akong bako. Dili bitaw si Kapitan, ang unang reklamo ni Kapitan man dire, dili man ako. Unya karon ako may bahatong bakakon kay ingon si Divina, dugay na ako nung gi-repair. Pero lang tawa na diya. Muna hagiton ta mo karon, magibutag seat file dito usa ka buok. Para maklaro na to og pila sa inyong programa box, dugay na ko nangayon ninyong programa box, di man mo manghatag. Diri engineer ali. Dua. So ayun na nga, mga kababayan. Hinamon mismo ni, ito yata si Mayor eh. Ako, hindi ko rin kilala to kung ito ba talaga si Mayor, no? Pero sa palagay ko siya ho, mga kababayan, kasi sa lakas ho ng loob niya na hamunin itong mga engineer na kunin daw o pumunta daw doon sa set file para makita nila kung gaano katotoo itong kanyang mga problema o kanyang reklamo. O ito na po yung translation o ita-translate ko na po mga kababayan. Bisaya ho ito ha. Puputol-putulin ko syempre para masabi ko po sa inyo sa salitang Tagalog na. O ito. Ay, manibat na lagi mo, dito lang. Sabi niya, "Oy, manibat man lagi mo. Anita." Sabi niya, tatakas kayo? Dito tayo. Sabi niya gano'n, mga kababayan. O, ito pa. Yung naglalakad na nasa baba, yung medyo mataba, at saka yung medyo payat, yun po yata yung mga engineer na parang si Mario and Luigi lang. Isang mataba, isang payat. Ayan. Pagkakita daw nila kay Mayor, sabi ni Mayor, nandito daw kayo eh, sabi ni Kapitan. Pero nung pagkakita nyo sa akin, nung makita nyo ako, sumibat kayo, tumakas kayo, ganon. O, ito ba? Dito dapat tayo, sabi niya ganon. Hinahamon ko kayo na bunutin natin yung set file ngayon. Ayan. Nandito naman ang mga media. Sabi nyo, kuwan. Tuloy natin para makuha natin yung dugtong. Ingon man mo nga, i-repair nyo na. Sinabi nyo naman na ni-repair nyo yan. So yun pala ang sabi. Siguro may problema, masira yung flood control project, pero ang sabi nito mga engineer, i-repair. Pero ano po ang karugtong? O eto. Agitong tamo karon, makibutan ko sa kasitan, katong dito dapit. Inahamon ko kayo, magbunot tayo ng isang set file yung banda doon. Ayan. Kung wala pa ko, kung di magamit tayo ng bako, ipahalin ako akong bako. Kung hindi daw makadaan yung backhoe ng mga engineer, ipapagamit niya yung sarili niyang backhoe. Ito.
Ay, dinibitaw si Kapitan. Ang unang reklamo ni Kapitan man dire. Hindi man ako. Unya ka Oh, ang unang inireklamo daw si Kapitan, hindi daw siya. So si Mayor nga ito. Tuloy. ako may bahatong bakakon. Kay ingon si Divina, dugay na ko nung giriper. Pero lang tao. Ngayon, ang ginagawang sinungaling di umano, siya, si Mayor Balong. Pero ang sabi daw nitong nagngangalang Divina, ni-repair na. Pero yun pala, hindi pa, mga kababayan. Wala na diya. Manahagiton ta mo karon. Magibot ang sispain dito. Sa kamo. Oh. So, hinahamon niya na banda doon, magbunot sila ng isang seat file para mapatunayan nga na hindi pa na-repair yata itong lugar na ito o itong flood control project na ito. Para magklaro na to kung pila sa inyong programa boss. Dugay na ko lang ayan inyong programa boss. Si Manong Manghatan. Para daw maklaro kung magkano ang programo post mga kababayan, pero ayaw daw magbigay nitong mga ito. Engineer, ulit. Hindi ka engineer, natawag na talaga eh. Oh. Yun ang ganap, mga kababayan. Sana lahat ng mayor ganito. Hindi katulad ng ibang mayor dyan na kahit na may problema sa flood control project sa lugar nila, tikong bibig lang kasi baka nasuhulan. Kaya napaisip ako, mga kababayan, maaaring tama din yung tanong ni Abante. Bakit hindi imbestigahan ang mga mayor? Bakit hindi imbestigahan ang mga gobernador? Bakit sila lang daw na mga kongresista at tinatamaan daw o nadadamay daw yung mga magagaling? Katulad niya, magaling daw si Abante, sabi niya eh. No? Kaya siguro tikong bibig itong ibang opisyal ng gobyerno, mayor, vice mayor, gobernador, baka natapalan ng mga tiwaling engineer ng DPWH, mga kababayan. Maaring ganon. No, buti na lang itong mayor na ito talagang tapat sa serbisyo. Totoo. Siguro ang pattern nito si Tatay Digong. Ayan. Tulad nila Mayor Isko, talagang tapat kung magserbisyo. Sila Vico Soto, ayos, di ba? Mga kababayan, sana yung mga ibang alkalde dyan, na kahit na alam ng mayroong katiwalian sa flood control project, pero tahimik lang kasi puno na ang bulsa siguro, mga kababayan. Ayos. O, ito pa isang issue, mga kababayan. Ituloy-tuloy na natin ito. Itong tungkol po sa sinabi ni Mayor Baste doon sa Netherlands, na interview siya, mga kababayan. Maikli lang, hindi ko nababasahin ng mahaba pa. Maintindihan na ho ninyo ito. Naniniwala si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte na nananatiling may utos na puntiryahin ang kanilang pamilya at mga taga-suporta kahit pa may bago ng hepe ng Philippine National Police o PNP. Kahit pa nagpalit di umano, mga kababayan, ng hepe ng kapulisan, hindi na si General Torre, alam natin na talagang pinupuntiryan nito ang mga Duterte at ang mga taga-suporta. Ganon pa rin ang plataforma di umano nitong bagong hepe ng pulis. Paninira pa rin o puntirya pa rin o ang target pa rin nito ang mga Duterte at ang mga taga-suporta. Yan ang paniniwala ni Mayor Baste Duterte, mga kababayan. Kaya aantabayanan natin kung ano ang magiging mga trabaho nitong itong bagong PNP chief natin, no? Kasi inappoint yan ni Bongbong Marcos, mga kababayan eh. 'Di ba? Maaaring ang mga magiging trabaho niyan magmumula sa utos ni Bongbong Marcos. Sa madaling salita, lumalabas na partisan ang PNP chief. Di ho ba?
nakakiling sa isang tao lang, which is ito yung Pangulo. Kung ano ay pag-uutos ni Bongbong Marcos, kung tirahin mo mga Duterte, mga taga-suporta, hulihin mo kung ano ang marinig mo na hindi maganda sa pandinig mo, na foul na at labag na sa batas, sige, damputin mo. Maghain ka ng warrant of arrest o subpoena man lang. Yan. Yan ang gustong iparating ni Mayor Baste, mga kababayan. So mag-aantabay ho tayo. Okay, o ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol naman po ito sa pagtanong ng anak ni Senator Rodante Marcoleta sa mga taga-PCO. Yung pong di umano'y merong minimintina na mga vlogger, ang PCO. Ganda nito. Ito, ang sabi ng taga-PCO, wala po kaming binabayaran na ganon, which is ito nga mga vlogger, okay? Itinanggi ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez na nagbabayad sila ng reactors para magbigay ng positibong reactions sa social media post ng ahensya. So itinanggi niya na meron silang binabayaran. Okay? Sagot niya ito matapos kumpirmahin ni Sagip Representative Paulo Marcoleta sa budget deliberation ng House Committee on Appropriation sa PCO ang natanggap niyang impormasyong may daang reactors. Ganun karami. Daang reactors at nasa 76 na vloggers na mini-maintain ang ahensya. So itong PCO, meron di umanong mini-maintain sa madaling salita, meron silang daang reactors. Reactors lang yan Hindi ho yan vloggers, reactors pa lang yan. Which is ito yung mga trolls kung maihahalin tulad natin mga kababayan. At 76 o 76 na mga vloggers. Hala ka. Pero, dininay po nila mga kababayan. Totoo ba na wala talaga silang ganon? Tuloy ko muna yung basa. Base lang po sa aking experience. Hindi po tayo maninira, syempre. Di ba? Those are organic, real people commending the activities, the program of the President, and they are no means employed by us. Sabi ni Gomez, mga kababayan. Ito nga yung secretary o kalihim ng Presidential Communications Office. Ngayon, mga kababayan, may mga vlogger na po na umamin na sila di umano bayaran. Hindi ko alam kung mismong ng PCO o ni Martin Romualdez lang ba. No? Kasi yan ang naging usap-usapan matagal na. Mga nakaraang taon pa yon. At umamin pa nga itong isang kilalang vlogger na tawagin na natin si Makajiji, no? Na siya di umano ang may pinaka mataas na bayad na natatanggap. Inamin niya. At marami pang mga vloggers, mga influencer ang nadadawit sa bayaran na yan. Kung di ako nagkakamali, kasama daw dyan si Rendon Labador. Ngayon, mga kababayan, ewan ko kung napanood nyo yung matagal ko ng video. Matagal na, may kwento ko lang naman, no? Experience ko lang naman. Ganito, minsan naging vlogger po tayo sa kabila. Kasi nga, nandoon tayo, mga kababayan, sa pagsuportang Uniteam, Marcos Duterte. Nagsimula nung 2022 halalaan ng eleksyon na hanggang sa magkahiwalay na nga sila. Kagulo na, away-away na sila ni Martin, Lisa, BP Sara.
hanggang umabot na itong huli kay Bongbong Marcos at kay BP Sara. Pero bago nangyari ang gulo na yan, naging kasama tayo sa isang grupo ng mga vlogger. Hindi ko na lamang po papangalanan ang grupo na yon. Oo, wala akong nakikitang sa mga mata ko na nagkakaabutan ng pera. Wala, kasi ako, nakabase ako sa Mindanao. Sila, nandito sa Manila. Pero kilala ko yung mga vlogger na yan. Kung sino-sino yung mga kagrupo ko na yan. Maaaring wala akong nakitang mga abutan ng pera dyan. O kasi nga, sabi ko nga, taga Mindanao ako eh. No? Pero sa experience ko, mga kababayan, ganito. Hindi naman ako nakatanggap din ng malaking halaga. No, wala akong natatanggap na ganyang kalaki. Yung minsan lang po na nagkaroon ng inauguration sa Davao del Sur. Ito yung poultry ni Ramon Ang, mga kababayan. Basta po yung poultry sa dyan na silyado, na hindi naiinitan, naaarawan, hindi nauulanan yung mga manok. May tawag dyan sa ano na yan eh, sa poultry na yan eh. Basta hindi ko masyado eh. Basta doon ako, pumunta ako doon. Kasi ang tumawag po sa akin mga kababayan, wala talaga akong plano pumunta ron. Sino ba naman ako para makadalo sa isang inaugurasyon ng isang presidente na isang maliit na vlogger lamang po tayo. Pero may contact na kasi, kinuha na yung mga pangalan namin, mga cellphone number namin. Kung ano yung cellphone number mo, yun din yung GCash number mo. Yan po. Dito pa yata yung iba kong mga screenshot. Nandito pa. No? Ngayon, kung saan mayroong event, ang presidente, halimbawa, ayan, nagkataon nga doon sa Davao del Sur. Ako ang malapit. Magpadala pa sila mga vlogger mula dito sa Manila, papunta doon. Ako, nandoon na ako eh. Tinawagan ako, may event dyan si Pangulo. Cover mo. Maliban sa vlogger, mga kababayan, napakaraming media. Ako lang po ang nag-iisang vlogger. Hindi pa nga ako pinapapasok eh. Kasi, natutuusin, wala ako doon sa listahan ng mga guest. Wala po. Pero, etong taga-PCO, may contact po dito sa mga taga-Maro. Kung di po ako nagkakamali, Maro sila eh. Nakalagay ho. No. Na itong taong ito papasukin kapag ka dumating. Ang tagal ko nakapasok, pero nakapasok naman ako bago dumating si BBM. No, tagal ko nakapasok kasi may mga guest eh, may mga politiko pumapasok eh. Siyempre inuuna yan. Yung mga nandoon sa guest list, ika nga. No? Ako, tambay-tambay muna ako sa labas, doon sa sasakyan ko. Nakatingin sa mga pangyayari, na pinagmamasdan ko lang sila ba, ganun. Ngayon, wala na, tahimik na. Sabi ko, pwede na siguro. Bumalik ako, naglakad na lang ako. Hindi na makalayuan kasi yung parking ko. Kasi, bakit ako doon napalayo ng parking? Kasi daming sasakyan po, nakapila. Yung mga sinakyan ng mga politiko. Kaya ang layo ko na nakaparking. Pero, nilakad ko na lang. Yan, nilakad ko. Tinanong ko ngayon, makakapasok ba ako, sir, o hindi? Sabi nung hindi, maliban sa gwardya, ha, yung Maro nga, kung tawagin. Ang sabi, wala ka kasi sa listahan, sir. Hindi ko na ipinagpilitan. Umuwi na ako ngayon. Maaga pa yun, mga alas 7, alas 8 yata. Maneho na ako, papunta na ako sa amin. Pauwi na ako. Malapit lang naman kasi. Alam nyo, tumawag. May tumawag sa akin eh. Hindi nakalimutan ko yung pangalan. Basta, lalaki siya. Tumawag. Hindi ko na napapangalanan din. Sir, nasa ka na? Sabi ko, kung daw nagkakamali, nasa event yata din siya. Nandun din siya sa inauguration na yun. Sabi ko, sir, pauwi na ho ako eh. Mukhang di naman ako makakapasok eh. Pauwi na lang po ako, sir. Next time na lang po kapag ka nasa listahan ako kasi wala naman daw ako sa listahan eh. Anong gagawin ko dyan? Nakakaya naman pagpilitan ko yung sarili kong pumasok. Wala sa listahan.
Hindi sir, bumalik ka. Sabi ganon. Sabi, bumalik ka. Makakapasok ka na. Ano, U-turn ako. Kasi sir, pagka hindi ka makapasok sir, malilintikan kami. Sabi ganon, mga kababayan. Ba, parang gumanda yung, sumarap yung pakiramdam ko eh. Ba, ayos ah. Ayos. May ano pala ako dito, may say-say pala ako dito. Parang ganon ba. U-turn ako. Tapos, kung di ako nagkakamali, naitimbre na ako nung nasa loob, nasa mismong event, kasi medyo malayo pa eh, distansya eh. Siguro mga 1 o 2 kilometro ang layo. Pero isang compound yun, malaking lupa kasi yan, dyan lugar na yan eh. No. Naitimbre na yata ako doon sa main gate, napapasok ako. Kinuha yung ID ko, kasi kinuha yung pangalan ko eh. Anong pangalan mo totoo, ganyan. Binigay ko doon sa kanila, doon sa tumawag sa akin nga na lalaking pinababalik ako. Tapos, ibinigay siguro doon sa gwardiya, nung makita yung lisensya ko, okay, pasok ako sa loob, mga kababayan. Yun na, cover na ako doon. May mga pagkain dyan, mga pang-almusal na pagkain. Pero pang mayaman yun eh. Hindi ko makilala yung ibang pagkain doon. Basta kay cover kami, ako lang nag-iisang vlogger doon. Daming mga media. Sabing ganun nung lalaki nag-aasa sa akin, taga PCO daw yata yun, pwede daw akong pumunta roon. Yan. Wag lang lalapit. Pwede akong gumanyan-ganyan. Pero wag lang lalapit mismo sa entablado. Eh, nahihiya naman ako. First time kong sumabak sa ganun eh. Eh, doon lang ako, saan ako nakatayo, doon lang ako, nakalive ako eh. Meron pa ng mga kaibigan kong mga vlogger noon na sa kabila, no? Na nanood ng live ko eh. Meron pa nga eh. Ngayon, nung matapos na mga kababayan, siyempre kain, mga tinapay-tinapay, mga ano-ano lang yung mga pika-pika man lang na pagkain yun, di man talaga yung hard. Ngayon, pagkatapos na, hindi na ako nagpaalam. Hanapin pa yung tao na, daming tao rin, hindi ko na hanapin, tapos na eh. Uwi na ako. Tinawagan na lang ako nung, yung nga tumatawag sa akin, nakalimutan ko yung pangalan din. Sabi, hinihingi yung GCash ko. Yun na nga, sabi ko, yun po yung GCash ko, yung tinatawagan nyo. Oh. May pumasok naman pong pera, mga kababayan. Eh, hindi ko masabing bayad yun doon sa event na pinuntahan ko. O baka pang gasolina lang, kasi 1,000 lang man. O yun. Yun po ang istorya dyan. O kaya yung mga pagtanggi nitong bago lang naman kasi yan eh. Si Dave Gomez, bago lang yan eh. Panahon pa yun ni Cheloy. Yan. Ni Cheloy Garafil. Panahon niya pa yun. Hindi ko sinasabing sila Cheloy yung humahanap ng mga vlogger ha. Pero sa panahon niya yun, kasama ako doon. Oh. Yung ibang mga vlogger na kasama ko hanggang sa kabila pa rin sila ngayon eh. Pwede na lang i-debunk itong sasabihin ko. Mag-isa lang ako eh. Sila, ang dami nila eh. Nanatili pa rin sila sa kabilang mga vlogger kung tawagin eh, mga BBM vlogger. Ako, kasi bakit ako tumiwalag sa kanila? Taga Davao ako eh. At saka, alam ko ang tunay na pamumuno ng mga Duterte. Kasi meron pong mga lumabas na mga agenda na babanata na ang mga Duterte. At hindi ko na nagustuhan. Yun ang naging dahilan. Kaya umalis ako sa grupo nila. Sabi ko, hindi na ito pwede. Hindi. Sabi ko, hindi ito yung hinahanap ko. Kasi nananatili pa rin sa akin noon ang unity team. Gusto ko unity team hanggang sa matapos. Ang termino nila ni BP Inday Sara at Bongbong Marcos, unity team pa rin sana. Kaso hindi ho maaari pala yun. Talagang merong mangyayari na medyo hindi magkakaunawaan, lalo na itong pinsan ni Bongbong Marcos gusto maging presidente. Yan. Kaya doon na lumabas yung mga agenda na banata na ang mga Duterte, lalo na si BP Sara. Sabi ko, hindi na ito hinahanap ko, hindi ko na ito gusto. Kaya ang ginawa ko, lumayas ako. Oh. Ang vlog ko araw-araw, wala nang iba kundi mga Duterte na. Duterte. Hanggang sa na-recognize na ako ng mga DDS, na DDS di pala ako, pero pangalan ko noon, loyalista pa. Kaya nga binago ko yan eh. Pambansang loyalista noon yan eh. Kaso,
Kasi po, hindi ko po kayang ipagkanulo ang mga Duterte. Bakit? Alam ko po yung trabaho nila eh. Paano nila pinaunlad ang Davao? Hindi corrupt. Saan ba nagmula ang 911? Sa Davao City. Ngayon, medyo lumaganap na sa bansa dahil sa naging presidente din si tatay. Walang utang ang Davao City. Pinakamalinis sa buong Pilipinas. Pinakatahimik sa buong Pilipinas. Hindi pa ba pruweba yan na mabuting mamalakad o mamuno ang mga Duterte? Tapos, sa isang iglap, ipagpapalit ko, sisiraan ko, samantalang alam ko kung ano ang totoo. Kung ano ang totoo, yun ang sasabihin ko. Kaya hindi ko sinunod yung utos nila na sirain ng mga Duterte. Kumalas ako sa grupo nila. Kinuha ko muna yung mga screenshot. May marami akong kinuha ng mga screenshot. Nakatago pa hanggang sa ngayon, mga kababayan. Yun po. Pero uulitin ko, hindi ko sinasabing nagkaroon ng bayaran. Naabutan ako ng 1,000 dahil nung pumunta ako doon sa event na yon, baka panggasolina lang yon. Yun lang yun. Kasi kain, may pagkain naman eh. May mga pika-pika food naman doon eh. Gasolina ko eh. Sasakyan ang gamit ko, hindi motor eh. Pero yung libo-libo, 50,000, 20,000, 100,000, 1 million, wala. 1,000 lang, aminado ko. 1,000, 2,000, parang ganun yata. Basta hindi po umabot ng 5,000, malaki na po ang 3,000. Nandyan lang, isa, dalawa, nandyan lang sa dalawang yan. Ganun lang. At may tuturing ba na bayad yun? Parang ano lang naman yata yun. Panggasolina lang naman yata yun. Para sa akin, di bayad yun eh. Kasi, ano yun eh. Kung ikukumpara natin yung mga bali-balita ng mga nakarang taon, na di umano, bawat vlogger nila, kumikita ng 30,000 a month, pataas. Lalo na yung si Makajiji, napakalaki, di umano na tinatanggap nun. Pero lilinawin ko, hindi ko sinasabing ang PCO ang may gawa niyan. Hindi ko rin sinasabing si Romualdez. No? Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Okay, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat yan lagi. Higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.